Belinda's POV. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Arthur. Nahihirapan ako sa sitwasyon kong ito. Kung alam lang nito, gustong-gusto na din siya makilala ni Raven Addy. Pangarap ko din naman na mabigyan ng kumpletong pamilya ang aking anak. Pero anong magagawa ko? Nananaig sa puso ko ang matinding takot. Takot na baka masaktan ulit kapag nasa paligid lang si Arthur. Please Belinda, please hayaan mo ko makilala ng anak ko. Pagmamakaawa ni Arthur, lumapit pa ito sa akin para hawakan ako sa mga kamay. Arthur, hindi ko alam, natatakot ako. Sagot ko dito. No, huwag kang matakot. Hindi ko nahayaan pang mangyari ulit ang mga nangyari noon. Pangako Belinda. Hindi na kita sasaktang muli. Mahal na mahal kita. Masuyong wika ni Arthur. Natigilan naman ako sa sinabi nito. Manga ko na patitig dito. I said, mahal kita Belinda. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa, pero naramdaman ko na lang ito noong mga panahong wala ka na sa asyenda. Masuyong wika ni Arthur. Napakurap-kurap ako sa pagkakatingin dito. Gulat na gulat ako sa mga katagang lumabas sa bibig nito. Hayaan mo pawiin ko ang takot mo sa dibdib Belinda. Hayaan mo mahalin kita. Hayaan mo iparamdam ko sa'yo kung gaano ako kaseryoso sa pagkakataong ito. Madamdaming wika ni Arthur. Napalalok ako nang makita kong unti-unting lumalapit ang labi nito sa labi ko. Hindi ko alam pero sa kaloob-looban ng puso ko may excitement ako nararamdaman. Gusto ko matikman ulit ang halik ng isang Arthur Vargas. Tuluyan na naglapat ang aming mga labi. Napapikit pa ako sa sobrang tamis ng aking nararamdaman. Matagal kong inasam na mangyari ulit ang bagay na to. Kahit gaano pa kalaki ng galit na nararamdaman ko kay Arthur, hindi maikakaila na hinahanap-hanap ko ang labi nito. Ang presensya nito, hindi ko alam kung paano nangyari. Basta naramdaman ko na lang na nasa ibabaw na kami ng kama. Ang kama dito sa loob ng yate kung saan ako nagising kanina. Wala na akong kahit na anong saplot sa katawan. Walang pag-aatubiling tinugon ko ang mga halik nito. Oh my, Arthur, ano yung ginagawa mo sa akin? Paungol kong wika habang abala ito sa kanyang ginagawa. Halos mamilipit na ang aking mga daliri sa paa dahil sa sarap na nararamdaman. Hindi ito mimik, bagkus ay patuloy ito sa pagiging abala sa ginagawa sa aking ibaba. Arthur, stop it! Pasigaw kong wika dito, hindi pa rin sumagot at patuloy pa rin sa ginagawa. Pakaramdam ko biglang nanginig ang bukong katawan. Pagod na pagod ako habang sunod-sunod ang aking paghinga. Naramdaman kong dumagan si Arthur sa akin. Nakangiti akong tinitigan nito sa mukha. How is it? Do you like it? Nakangiti nitong wika kapag kuwan ay muli ako nitong hinilikan sa labi. Agad ko naman itong tinugon. Para kaming mga uhaw sa isa't isa. Sa nakalipas na 5 taon, ngayon ko lang ulit ito naranasan. Kay Arthur lang. Siya lang at wala ng iba pa. Mahal na mahal kita Belinda. Wika ni Arthur. Hindi ko ito sinagot dahil labala ako sa kakaungol. Bahala na ang bukas. Basta ang importante ay ang ngayon. Pagod na ako sa kakaiwas kay Arthur. Gusto ko namang bigyan ng kalayaan ang aking puso. Handa akong sumugal ulit. Susubok ulit ako, hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa mga anak namin. Hingal na hingal kami pareho pagkatapos ng aming mainit na sandali. Nakaunan ako sa braso nito habang nasa ibabaw ng kama at parehong walang saplot. Let's get married Belinda. Maya-maya wika ni Arthur. Agad naman akong napabangon dahil sa sinabi nito. Hinila ko pang aking kumot upang matakpan ang aking hubad na katawan. Pero paano sila kuya, ang mga kapatid ko? Tsak na hindi nila ako papayagan Arthur. Nag-aalangan ko sagot dito. Pues hindi natin ipapaalam sa kanila. Nakangiti nitong sagot sa akin. Natigilan naman ako. Pero baka kung anong gawin nila sa'yo. At isa pa, imposibleng hindi nila malalaman to. Kilala ko sila kuya. Walang sekretong hindi nila nalalaman. Nag-aalala kong wika. Bakit tahayaan mo bang sasaktan ako ng mga kapatid mo? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban sa kanila? Nakangiting sagot ni Arthur. Belinda, gusto ko kayong makasama na anak natin. Gusto kong mabuo na tayo. Ikaw, ako at ang anak natin. Madamdaming wika nito. Hinaplos pa nitong aking muka. Hindi ko alam. Nakakatakot ang gagawin natin, Arthur. Hindi mo kilala ang mga kapatid ko. Umiiling kong wika dito.
I know them, Belinda. Nakaharap ko na din sila noong mga panahong hinahanap kita. Sagot nito. Hindi ka ba natatakot na baka saktan ka nila, Arthur? Tanong ko ulit dito. Hindi kasi ako nakakuha ng matinong sagot sa kanya kanina. Hindi ako natatakot sa kanila, Belinda. Handa ako magpabugbog sa kanila. Maging akin ka lang ulit. Nakangiti nitong sagot. Sumimangot naman ako dito. Alangan namang hahayaan ko itong sakta ng mga kapatid ko ng ganun-ganun lang. Siguro naman panahon na para harapin ko ulit ang aking buhay kasama ama ng anak ko. Mukha naman itong sincero sa mga sinasabi. At isa pa, ramdam na ramdam kong pagmamahal nito sa akin. Belinda, tell me the truth. Do you love me? Nakikiusap ang mga titig na tanong nito sa akin. Agad ko namang iniwas ang aking paningin dito. Please, Belinda, answer my question. Do you love me? Tanong ulit ni Arthur. Yes, I do. Yes, Arthur, I love you. Hindi naman siguro ako tanga para pumayag na magtalik tayo kung wala ko nararamdaman sa'yo. Sagot ko dito. Nakita kong tuwa na bumalatay sa mukha ni Arthur sa sinabi kong yon. Biglang nagliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. Kapag kuwan ay bumangon to at niyakap ako ng mahigpit. Yes, kung alam mo lang, ang saya-saya ko. Thank you very much. Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na ikakasama mo. Wika ni Arthur habang nakayakap sa akin. Masaya naman akong gumanti ng yakap dito. Sa wakas, official ng aming pagmamahalan. Kayang-kaya kong ipaglaban si Arthur sa mga kapatid ko. Alam kong maintindihan din nila kami, lalo na kapag makita nilang nagmamahalan kaming dalawa. Siguro, masyado pa itong batang mag-isip 5 years ago, kaya nagawa nito makipagpustahan sa mga kaibigan. Pero ngayon, kitang-kita kong pagmamature nito. Napasigaw ako nang bigla akong hilahin ni Arthur paghiga sa kama. Tinanggal nitong nakatapis na kumot sa aking katawan at agad akong dinaganan. Napaliyad ulit ako nang maramdaman ko mga labi nito. Ready ka na ba ulit, may Belinda? Nakakagigil ka. Paungol na wika ni Arthur at giniya ako upang bumangon ng kama. Hindi ko alam kung anong oras kami natapos pero nakatulog ulit ako dahil sa matinding pagod. Pagkagising ay agad ako niyaya na kumain ni Arthur. Nakaramdam na din ako ng gutom. Buong araw yata akong hindi nakakain dahil sa aming ginagawa. Pagkatapos namin kumain ay magkasama kami napaupo sa roof deck habang tinitingnan ng papalubog na araw. Ayon dito, dadaong ang yate sa Puerto Princesa bukas ng madaling araw. May kakilala umano itong judge at ito ang papakiusapan naming ikasal kami. Hindi kasi pwedeng umuwi ako sa aking mga kapatid na hindi kasal. Natatakot kami pareho dahil baka paghiwalayin kami ng mga kapatid ko. Sa mga nangyari sa amin ni Arthur, hindi ko kayang mawala ito ulit sa akin. Gusto ko itong makasama habang buhay, kasama ng aming anak na si Raven Addy. Ipaglalaban kong pagmamahal dito kahit na magalit ang mga kapatid ko sa akin. Handa ko silang tikisin, alang-alang sa pagmamahal na nararamdaman ko sa ama ng aking anak. Natuloy ang pag-iisang dibdib namin ni Arthur nang dumating ang yate namin sa Puerto Princesa. Wala nang marami pang tanong. Agad kaming ikinasal ng judge na kakilala ni Arthur. Pagkatapos ay buong puso kami nagpasalamat at sa Palawan na lang din namin ginanap ang aming honeymoon. Masaya ako dahil nagiging mas maalaga sa akin si Arthur. Sinusulit namin ang buong araw na magkasama kami. Lambingan, kulitan at tawanan. Yan ang lagi naming ginagawa. Pakaramdam ko, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero biglang natapos ang lahat na nagpasya kaming bumalik na Maynila. Nanaigang agam-agam at takot sa aking sarili nang pauwi na kami sa bahay kung saan kami tumutuloy ng aking anak na si Raven. Alam kong malaking gulo ang aking madadatnan lalo na't halos 1 buwan din akong nawala. Alam kong magagalit ang aking mga kapatid pero kailangan ko silang harapin. Hindi pwedeng habang buhay ako magtatago at isa pa, namimiss ko na din si Raven Addy. Alam kong hinahanap na ako nito. Pagkadating sa bahay ay agad kami pinagbuksan ng gwardya. Agad akong bumaba na sasakyan nang makita kong aking anak at si Nanay Caridad sa lawn. Nang makita ako ni Raven ay excited tong tumakbo papunta sa akin. Mahigpit ko naman itong niyakap nang makalapit ako dito. Mami! Mami! Sigaw pa nito. Samantalang si Nanay Caridad naman ay hindi makapaniwalang paglipat-lipat ang tingin sa akin pati na din kay Arthur na nasa likuran ko na pala na noon ay maluha-luhang mga mata habang nakatitig kay Raven. Mommy, where have you been? Bakit ang tagal mong hindi umuwi? Bakas ang pagtatampo sa boses ng anak ko habang sinasambit ang katagang yun. I'm sorry anak,
Pasensya ka na ha? Ano kasi, Kuwan? By the way baby, hindi ba sabi mo sa akin gusto mo makilala si Daddy? Tanong ko dito. Excited naman tumango ang aking anak. Kung ganun, kasama ko na siya baby. Meet Daddy. Daddy Arthur. Masuyo kong wika habang tinitingnan si Arthur na noon ay titig na titig sa aking anak. Agad itong umupo ng paskwat upang pumantay ito sa tangkad ng aking anak at walang sabi-sabing niyakap nito si Raven Addy na noon ay hindi makapaniwala. Talaga po? May daddy ako? Daddy ko po kayo? Baka sa pagkamangha sa boses na anak ko habang yakap-yakap ni Arthur. Yes baby, ako ang daddy mo. Sorry kung ngayon lang ako. Basag ang boses na wika ni Arthur. Halata ditong pagpipigil ng iyak. Daddy! Palagi ko na po kayo makakasama? Huwag niyo po kaming iiwan ni Mommy, Dad! Umiyak at puno ng pakiusap na wika ni Raven Addy sa kanyang ama. Pangako, ngayon nandito na ako. Hindi ko nahayaan pang mawalay kayo sa akin. Kayong dalawa ng mami mo. Magsasama na tayo palagi anak. Sagot naman ni Arthur at hinalikan ng noon ng anak ko. Parang gustong matunaw ang aking puso dahil sa mga nasasaksihan. Wala na sana akong hihiling pa nang mula sa kung saan ay biglang dumating si Kuya Dexter. Madilim ang ekspresyon ng mukha nito habang papalapit sa amin. Kuya, tawag ko dito pero hindi ako nito pinansin at lumapit to kay Arthur na noon ay yakap-yakap ang aking anak at hinablot nito si Raven sabay suntok kay Arthur. Napasigaw naman ako sa pagkagulat. Pumalaho naman ang iyak si Raven. Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Nalingat lang ako ng konti, niyari mo na kaagad ang kapatid ko? Galit na wika ni Kuya Dexter at akmang uundayan pa sana ulit na suntok si Arthur pero agad akong pumagitna. Kuya, tama na! Please, tama na! Umiyak kong wika dito. Natigilan naman si Kuya Dexter at matalim akong tinitigan. Hindi ka pa rin nadadala, Belinda. Kaya pala gustong-gusto mo umuwi ng Pilipinas dahil gusto mo makasamang walang kwentang lalaking yan. Sigaw ni Kuya Dexter sabay duro kay Arthur. Umiyak lang ako ng umiyak sa harap ni Kuya Dexter. Hindi ko na ito sinagot. Kilala ko ito. Habang sinasagot ay lalo nag-aapoy ang damdamin ito sa galit. Ilang beses kitang sinabihan, Belinda. Sinabi ko na iwasan mo lalaking yan dahil walang magandang may dudulot sa'yo. Ang tigas ng ulo mo, sigaw ni Kuya Dexter habang nakakuyom ang mga kamao. Kuya, asawa ko na po si Arthur. Kasal na po kami. Umiiyak na wika ko dito. Nakita ko naman ang pait na rumihistro sa mukha ni Kuya Dexter at laglag ang balikat na tinalikuran ako. Tito Dexter, you're bad. Bakit mo pinaiyak si Mommy? Tapos sinuntok mo ba si Daddy? Galit na sigaw ni Raven kay Dexter. Pagkatapos ay tumakbo ito kay Arthur at yumakap sa ama. Gusto mo sumama sa lalaking yan? Mas pinipili mo siya kaysa sa amin? Pues maganda ka na, Belinda. Sumama ka na sa kanya. Mahinang wika ni Kuya Dexter habang marahang humarap sa akin. Kuya, please, intindihin mo naman ako. Hindi ibig sabihin na nagpakasal ako kay Arthur. Iiwan ko na kayo. Kuya, mahal na mahal ko kayo. Please, supportahan niyo naman ang naging desisyon ko. Umiyak ang wika dito habang dahan-dahang lumalapit kay Kuya Dexter. Akmang hawakan ko sana to kaya lang lumayo to sa akin kapag kuha ni Pagaktong tumawa. Wala dito si Wagon. Si Lucinda naman nasa New York. Ako na magsasabi sa kanila. Papahintuin ko na din ang mga tauhan ko sa paghahanap sa'yo. Akala ko kung na paano ka na. Yun pala, sumama ka lang sa lecheng yan. Galit na wika ni Kuya Dexter. Kuya, sorry. Sorry na kuya. Umiyak kong wika dito pero hindi ako pinansin ito bagkus ay tumingin to kina Arthur at sa anak ko na mahigpit na nakayakap sa ama. Pagkatapos ay tuluyan na itong tumalikod. Naiwan naman ako na paupo sa damuhan habang umiiyak. Belinda, alam mo bang alalang-alala sa iyong mga kapatid mo? Hindi mo masisisi sila kung magalit man sila sa iyo. Halos salugugin nilang buong Metro Manila at kalapit probinsya mahanap ka lang. Wika ni Nanay Caridad. Nay, mahal ko po si Arthur. Bakit hindi nila maintindihan yun? Umiyak kong wika dito. Baka nag-aalala lang sila sa iyo anak. Hayaan mo't lilipas din ang galit nila. Sa ngayon, kailangan na nating mag-empake. Hindi kayo pwedeng magtagal dito. Baka ano pang maisipan ng kapatid mo. Nakikita mo bang galit niya kanina? Wika ni Nanay sa akin habang hinahaplos-haplos nitong aking likuran. Hindi niyo na kailangan pang magdala ng kahit ano. Ako nang bahala sa lahat. Kaya kung i-provide lahat ng pangangailangan niyo. Sagot ni Arthur. Tuluyan na nitong kinarga ang anak ko. Kung ganun, mag-iingat kay Belinda.
Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hindi pwedeng iiwan kong bahay nang hindi nagpapaalam sa mga kapatid mo. Malungkot na wika ni Nanay Caridad. Pero Nay, kailangan ko po kayo. Magkasama tayo palagi, tsak na mamimiss ko kayo. Sagot ko kay Nanay Caridad. Tinuring ko na kayong mga anak ko, Belinda. Pati ang mga kapatid mo na pamahal na din sa akin. Hindi ko sila kayang iwan ng basta-basta na lang. Huwag kang mag-alala. Kapag makausap ko sila ng maayos, pwede akong sumunod sa inyo. Sa ngayon, dito na lang muna ako, anak. Kailangan din ako ng iba mo pang mga kapatid. Nakangiting wika ni Nanay Caridad. Baka sa mga mata nito matinding kalungkutan. Nay, pati ba naman kayo kinukonde ng desisyon ko? Hindi din po ba kayo sang-ayon sa pagbabalikan namin ni Arthur? Sagot ko dito. Anak, alam mo na kung anong tama at mali. Kung kailangan mo ko, malaya kang puntahan ako dito. Pero sa ngayon, hayaan mo na lang munang lahat. Pasasan ba't maaayos din ito? Wika ni Nanay Caridad at naglakad na ito palayo sa akin. Nakita ko pa ang pagyugyug ng balikat nito, tanda ng pag-iyak. Sinundan ko na lang ito ng tingin habang pumapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay naramdaman ko ang mga kamay ni Arthur na nakapatong sa aking balikat. Halika na, sa kondo na lang muna tayo para makapagpahinga na. Tama si Nanay, hayaan na lang muna natin sila. May hinahong wika ni Arthur. Tumango naman ako't nagpatianod na at sumakay na din ng sasakyan. Inupo ni Arthur si Raven sa likod ng kotse samantalang ako naman ay sumakay na din sa passenger seat. Si Arthur ang magdadrive kaya naman pumesto na ito sa harap ng manibela. Malungkot na dumako mga mata ko sa bintana ng kwarto ni Kuya Dexter. Nakita ko pa ito nakatayo doon habang nakatanaw sa amin. Panaybuga ng usok ng sigarilyo nito. Magiging maayos din ang lahat, Belinda. Papatunayan ko sa kanilang lahat na karapat-dapat ako sa iyo. Madamdaming wika ni Arthur habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Pagkatapos ay hinawakan itong aking kamay at pinisil. Agad kaming umalis sa lugar na yon. May agam-agam sa aking puso pero kailangan kong panindigan ang naging desisyon ko. Kakayanin kong harapin ito mag-isa kung yan ang gusto ng mga kapatid ko. Papatunayan ko sa mga ito na hindi ako nagkamali ng desisyon sa pagtitiwala ko ulit kay Arthur. Agad kami nakarating ng kondo dahil wala kaming kadaladalang gamit ay agad na inutusan ni Arthur ang sekretary niya para bumili ng gamit namin na anak ko. Habang naghihintay, naging abala naman ako sa paghahanda ng aming makakain. Gusto pa sana ni Arthur ng order na lang kami ng makakain kaya lang tumanggi ako. Gusto kong personal na ihanda ang pagkain namin. Ito ang unang gabi na magkakasama kami na matatawag na buong pamilya at gusto kong maging memorable lahat. Isa pa, gusto kong panandali ang makalimutan ang sagutan namin kanina ni Kuya Dexter. Kahit papaano'y nakakaramdam ako ng konsensya. Alam ko kung paano ako iningatan ng mga kapatid ko pero nabaliwala ang lahat sa muling pagsama ko kay Arthur. Sana dumating ang panahon na magiging maayos ang lahat. Sana magkakabati-bati ulit kami at matanggap nila kung anong naging desisyon ko. Naging abala naman ang aking manggama sa paghaharutan. Naging madaldal ang anak ko si Raven at binibida nito lahat ng mga nangyari sa buhay namin dito sa Pilipinas pati na sa Switzerland. Lahat ng tanong ng amay sinasagot nito. Kahit papano'y masaya ako. Matutupad ang isa sa pangarap ko na mabigyan ng buong pamilya ang anak ko. Sa ngayon, magiging kontento na lang muna ako sa kung anong meron. Kakatapos lang namin kumain at magligpit ng mga pinagkainan nang marinig kong pagtunog ng doorbell. Agad naman akong lumapit sa pintuan at sinilip kung sinong nasa labas. Agad kong binuksan ang pintuan na mukhaan ko kung sinong nasa labas. Si Gemma, ang aking best friend. Gemma? Agad na tanong ko dito na may masayang ngiti na nakaguhit sa aking labi. Agad ko tong niyakap. Belinda? Belinda, ikaw nga! Gulat na wika naman ang kaibigan ko. Kamusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita. Naiyak na wika nito sa akin. Ngumiti ako dito at inayang pumasok muna. Nagulat pa ako nang makitang marami itong dala. May mga kasama ito na siyang tagabitbit ng sangkatutak na shopping bags. Pasensya ka na Belinda kung medyo natagalan ako. Ikaw siguro ang tinutukoy ni Senyorito Arthur na kailangan bilhan ng mga gamit. Nakangiti nitong wika habang sinenyasan ng mga kasama nitong ipasok na lahat ng dala. Agad naman tumalim ang mga kasama nito at isa-isang nagpasukan. Pagkatapos ay agad ding umalis sa mga to. Naiwan kami ni Gemma na masayang nagkakamustahan. Salamat Gemma, pasensya ka na kung natagalan bago tayo nagkita. Kakauwi ko lang din kasi ng Pilipinas pagkatapos. Naging abala kami ni Arthur nitong mga huling araw.
Wika ko dito. Huwag kang mag-alala, Belinda. Naintindihan kita. Masaya ako para sa'yo. Naging kayo din pala ni Senyorito Arthur. Kayo pa rin ang tinakda para magsama. Nakangiti nitong wika. Sabay kami natigilan nang humalakak ang anak kong si Raven. Sa loob ng kwarto, gulat na napatitig sa akin si Gemma. Anak namin, Gemma. Saglit lang, tatawagin ko para makilala mo rin. Nakangiti kong wika at iniwan saglit ang kaibigan ko. Dumiretso ako sa kwarto at nadatnan ang mag-ama na abala sa paghaharutan. Arthur, dumating na si Gemma. Wika ko dito. Ngumiti naman sa akin at niyaya ang aming anak na lumabas muna. Lumapit pa ito sa akin at tinakbayan ako. Pagkatapos sabay na kaming lumabas ng kwarto. Agad naman tumayo si Gemma mula sa pagkakaupo nang makita nitong parating kami. Matamis tong ngumiti at binati ang amo. Tumango lang si Arthur dito. Gemma, meet my son Raven, Adi. Baby, siya naman si Tita Gemma, best friend ni Mommy. Nakangiti kong pakilala sa kanila. Hello Tita Gemma, you're so beautiful po like Mommy. Bibong wika na anak ko. Natawa naman si Gemma dahil sa sinabi na anak ko. Naku, mukhang bata pa lang, palikero ng anak mo best ah. Natatawang wika ni Gemma sa akin. Natawa naman ako, ganun din si Arthur. Sige na, mag-usap na muna kayo dyan. Sa kwarto muna kami ni baby. Alam ko miss nyo ng isa't isa kaya pagkakataon nyo na ito para magkamustahan. Natatawang wika ni Arthur at niyaya na ulit ang anak namin pabalik ng kwarto. Naiwan kami ni Gemma na masaya nagkakwentuhan. Nabanggit nito sa akin na pagkatapos nitong makagraduate ay agad tong kinuha ni Arthur upang maging secretary. Grabe best, ang laki na pinagbago mo. Lalo kang gumanda. Nakangiting wika ni Gemma. Natawa naman ako dito. Ikaw din naman, siya nga pala. Kamustang love life mo? Uy, ipakilala mo naman sa akin. Nakangiti kong tanong dito. Naku, wala pa sa isip ko yan, Belinda. Alam mo naman na mas priority ko ngayon sila nanay at tatay. Nakangiti nitong wika sa akin. Ikaw talaga, hindi ko akalain na ganyan kaka-conservative. Nakangiti kong wika. Tumawa naman to. Wala pa din kasi eh. Hindi ko pa nahanap ang Mr. Right ko. Sagot nito. Marami pa kami napag-usapan ni Gemma. Sinulit namin ng ilang taon na hindi kami nagkita. Hanggang sa lumalim na ang gabi at napagpasyahan na nitong umuwi sa kanyang inuupahan na apartment. Inalok ko pa nga ito dito na lang matulog sa kondo. Pero tumanggi to kaya wala na akong magawa kung hindi payagan na lang. Kinabukasan, naiwan kami sa kondo ng aking anak. Maagang pumasok na opisina si Arthur dahil may ka-appointment daw nito ngayon na araw. Pero pipilitin naman daw nitong makauwi ng maaga. Abala ko sa pagbibake ng nire-request na cookies ni Raven nang maramdaman kong bumukas ang main door ng kondo. Agad naman ako napatakbo palabas ng kusina sa pag-aakalang si Arthur ang dumating. Si Raven naman ay nasa loob ng kwarto at abala sa paglalaro ng computer games. Paglabas ko ng kusina ay siya namang pagpasok ng kusino sa loob ng condo unit. Laking gulat ko nang tumambad sa paningin ko ang hindi inaasahang bisita. Si Vivian. Hindi ako makapaniwala na makapasok ito ng ganun-ganun lang dito sa unit namin dahil alam ko nakalak ang pinto bago umalis si Arthur. Kung nagulat ako sa biglang pagpasok nito sa loob ng unit, mas kitang-kita kong pagkagulat din sa mukha nito. Tinitigan pa ako nito mula ulo hanggang paa bago humakbang papalapit sa akin. Belinda, right? Anong ginagawa mo sa kondo ng boyfriend ko? Baka sa boses ito ang galit. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa binanggit nitong boyfriend. Ibig sabihin, may relasyon pa silang dalawa ni Arthur? Ano sabi mo? Anong boyfriend? Nagpapatawa ka ba, Vivian? Wika ko na makabawi sa pagkagulat dahil sa biglaang pagdating nito. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Girlfriend ako ni Arthur. Anong ginagawa mo dito sa kondo ng boyfriend ko? Inis na tanong nito. Galit akong tumitig dito. Hindi ko alam kung nantitrip lang ito dahil ang pagkakaalam ko hindi natuloy ang kasal nila ni Arthur noon. Dahil sa skandal na kinasangkutan nito noon. Ano pinagsasabi mo? Imposibleng girlfriend ka ni Arthur. Pinakasalan niya na ako kaya malabo yung sinasabi mo. Galit kong wika dito. Sandali naman natigilan si Vivian pagkatapos ay biglang humalakak. Anong asawang pinagsasabi mo dyan? Kailan pa? Natatawa nitong wika. Lalo namang kumulo ang dugo ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito. Walang nababanggit sa akin si Arthur tungkol sa pagkakaroon ng ugnayan nito kay Vivian. Alam mo Belinda, hindi ko alam kung bakit nandito ka sa unit na to. Pero iisa lang naman ang alam ko.
Naisahan ka na naman ni Arthur. Humahalakak na wika nito. Parang gusto kong manliit sa mga sinabi nito. Hindi ako makapaniwala. Muli sumariwa sa isipan ko ang panloloko na ginawa ni Arthur noon sa akin. Imposible ang sinasabi mo, Vivian. Kasal kami ni Arthur at kung totoo man ang sinasabi mo na boyfriend mo siya, pues isa kang dakilang kabit ngayon dahil kasal na kami. Galit kong wika dito. Napahalakak naman si Vivian. Oh really, Belinda? Kabit talaga? Hindi mo ba alam na akong mahal ni Arthur? Ginawa ka niyang para usan noon. Gagawin ka ulit niya para usan ngayon. Galit na sagot nito sa akin. Walang hiya ka. Lumayas ka sa pamamahay na ito, Vivian. Wala kang karapatang pumunta dito dahil akong asawa ni Arthur. Galit kong wika. Ang kapal ng mukha mo para paalisin ako dito, Belinda. Bago ka dumating sa unit na to, akong naunang tinira ni Arthur dito. Nakita mo ba tong hawak ko? Nakita mo ba ang susi na ito, Belinda? Ito ang katunayan na binigyan ako ng permiso ni Arthur na maglabas-pasok sa lugar na to. Kaya huwag kang assuming. Mahaba nitong wika na lalo nagpalaki ng galit na nararamdaman ko ngayon. Galit ako na patitig kay Vivian. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba to o hindi. Well, ayaw ko sayangin ang oras dito. Sa office na lang ni Arthur ako pupunta. Mukhang kailangan mo mag-isip ngayon kung talagang seryoso ba talagang boyfriend ko sa'yo, Belinda. Pwede mo kumprontahin si Arthur mamaya pag uwi niya kung gusto mong malaman ng totoo. Babae din ako at ayaw kitang masaktan. Hindi ko kasi mapigilan ang boyfriend ko sa mga gusto niya eh. Nakangisin itong wika at tuluyan ang lumabas ng unit namin. Maluha-luha naman akong naiwan. Sa pukong aking dibdib dahil sa matinding emosyong nararamdaman. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng totoo si Vivian. Walang nababanggit sa akin si Arthur tungkol dito. Natatakot akong malaman ang katotohanan dahil nagawa ko na ulit magtiwala dito. Ayaw ko nang maulit ang mga nangyayari noon. Ayaw ko nang balikan pa ang nakaraan. Anong mangyayari ngayong tila may panibagong problema ang kakaharapin si Belinda sa nagsisimula pa sana nilang masayang pagsasama ni Arthur? Ano ang dalang balita ni Vivian na dudurog sa puso ni Belinda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.